I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So yun guys, so kung nakikita nyo ngayon, hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Shout out sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita natin mga kababayan, ang Pangulo, nako, bumalik sa Bicol. Diyan po sa Legazpi. Legazpi Albay. Di ba guys, kagagaling niya, no? 1 week ago yata, 'di ba? O diyan sa Naga, Camarines Sur, nagkaloob po siya ng 130 millions. Kawawa kasi ang Bicol region guys, talaga sila yung naapektado ng bagyong Christine. Matindi talaga. Makita mo yung mga bubong tubig na umapaw. Siguro alam nyo, may problema talaga siguro doon sa mga kababayan, sa mga daanan ng tubig. Kaya sabi ng Pangulo, gawin ng maayos, kailangan planuhin kung ano po ang nararapat, ano ba dapat ang baguhin, kung bakit ganun kataas yung baha, kalakas, no? So, pakinggan nyo yung kanyang mensahe mga kababayan. Talaga namang nakakaawa sila, sa totoo lang. Alam po naman natin, ang Bicol region ay talagang baluarte ni Madam Lini yan. Pero ang Pangulo, nakita nyo naman siguro guys, ngayon bumalik na naman para magbigay na naman ng tulong sa ating mga kababayan. Lagi ko nga sinasabi, ang Pangulong Marcos Jr., walang political color po yan. As long as Pilipino ka, makinabang ka talaga sa kanyang magagandang programa actually. Mga Pilipino tayo. Isantabi nyo muna yung mga politika nyo. Wala na lang kayong ginawa kundi mamulitika si Pangulong Marcos Jr., puro tulong-tulong na lang kanyang ginagawa So, shout out sa mga taga Bicol region. To His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., members of the Cabinet, honorable mayors of Albay, honorable members of the House of Representatives, mga kapwa ko Albayanos, magayon na aldaw sa Tuya Gabos. Sino po ang mag-aakala na ang bagyong Christine ay magdudulot ng labis na pinsala sa buong Bicol region? Sa Albay, binuhos ni Christine ang ulan na katumbas ng 2 buwan tuwing tag-ulan sa loob lamang na mahigit 24 oras. Nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng probinsya, maging ang pagguho ng lupa. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatiling matatag ang mga Albayanos. Alam naman nating lahat na sa tuwing may kalamidad, ang sektor ng agrikultura at pangingisda ang higit na naapektuhan. At kapag apektado ang sektor na ito, napakalaki rin po ng epekto sa ating food security. Kaya naman, napakahalaga ng programang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks, and Families upang kahit papano ay muli po kayong makapagsimula. Mahalaga po ang inyong sektor at batid natin kung paano kayo binibigyang pansin ng national government at sa pangkalahatang developmental framework ng ating bansa. Hindi kayo nahuhuli. Bagkos, kayo po ay laging una. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Mahal niya ang taga Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po
ang mga uragon na Bicolano. Wow! Yehe! Palakpakan kayo dyan, guys. Sa ngalan po ng aming probinsya, kasama po ang 18 magagaling na alkalde ng Albay at ang bawat masipag na magsasaka at mangingisda, nais ko pong ipaabot ang aming pasasalamat sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Yehe! Malugod na pagdating sa magayon na probinsya kang Albay. Diyos mabalos po sa Indogabos. O diba guys, mahal niya ang Bicol. Maraming salamat po. Bumalik na Babatiin ko naman ang lang Pangulo. at ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga cabinet secretary na aking sinama rito ngayon. At dahil iba't ibang departamento ang kasama sa pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda kapag katapos ng pagdaan ng bagyo dalawang bagyo, yung Christine dito yung talagang tumama rito ng gusto, meron pang Leon. At ito naman po ay nandito po kasama po natin na mamamahagi ng Department of Agriculture ng tulong para sa ating mga mangingisda at Mga saka ating binhi mga yun, guys, magsasaka. mga binhi. Andito po from the Department of Agriculture, Secretary Kiko Hindi na po Laurel. nakita dyan. Andito rin po ang ating DILG Secretary dahil po kailangan na maganda ang koordinasyon ng pamahalaang nasyonal at saka yung pamahalaang lokal para maging maayos ang pagpaabot ng aming mga tulong. Andito po ang ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. At siguro ito po, itong susunod po na sekretary, kilala na ng lahat dahil siya ay laging nauuna. Kung first responder ang local government unit dito sa mga sakuna, Nauunang siguro DSWD. masasabi natin ay siya ay kasama na dun bilang isang first responder na galing naman sa national government. Sa DSWD po, Secretary Rex Gatchalian. Always. Masipag Andito yan. rin po ang ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. At ang Press Secretary po natin, Secretary Cesar Chavez, andito rin po. At ang nagiging madalas ko nang makita at makasama, ang inyong acting governor, the acting governor of the province of Albay, Governor Glenda Ong Bungao, 50 million ang binigay dyan sa Albay, at guys. ang Legazpi City, acting mayor din, Oscar Robert Cristobal, at lahat ng mga elected official na nandito ngayon. Ang pinakamahalaga sa kasama natin dito sa araw na ito, kayo po, mga beneficiary ng mga fisher folk at saka ng mga magsasaka. Mga minamahal kong kababayan, marhaing naaldaw Sandugabos, Wow. Hindi magbibigulano ni Pangulong Marcos Jr. at ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong salubong muli sa aming pagbalik. Bagamat ilang araw na lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang iniwan ng pinsala ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Mula sa tanggapan ng Pangulo, katuwang ang DSWD, maglalaan din po tayo ng 50 milyong piso upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa 3 lungsod at 15 bayan ng Albay. Wow, 50 million? Grabe. Sa pamamagitan po nito, makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Kasabay ng ating pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, patuloy nating pinagtitibay ang ating paghahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya ng pamahalaan,
paiigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap nang sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Inatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design. Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na, yung ano yung ang itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan sa susunod na taon, sa umpisang-umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon, ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig. Kapag nabuo po natin itong proyektong ito, unang-una, hindi na masyadong babaha at pangalawa, kung babaha man, ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Sa usapin naman ng pinansyal na suporta, pinapadali natin ang proseso upang mapabilis ang access ng mga lokal ng pamahalaan sa NDRRMC Fund. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito po ang Quick Response, Quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ng QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang at sa inyong mga pangangailangan. Biro nyo yun? Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Kaya sa pagkakataong ito, hinihikayat ko ang bawat ahensya ng pamahalaan at ang bawat Pilipino, magtulungan tayo upang matiyak na walang maiiwan sa ating labang kontra sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa lahat na naglalaan ng kanilang panahon, kakayanan at puso sa pagtulong sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Gayon din, hindi lang po ang mga kawani, hindi lang po ang ating mga kasama sa pamahalaan, gayon din sa pribadong sektor na walang sawang nakikiisa sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat sa inyong tulong, salamat sa inyong suporta. Sama-sama nating itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Kahit anong hamon ang haharapin natin, basta tayo'y nagkakaisa at sabay-sabay nating hinaharap at ginagawan ng paraan upang maging maayos ang buhay ng ating kababayan, magtatagumpay din po tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa bayan at lungsod dito sa Albay. Mula sa Bakakay, Vito Balbin.
at si Sonia Base. Mula sa Kamal, Robin Compito. At Beverly Moradillo. Mula sa Daraga, Danilyn Mayor. At Randy Lorica. Mula sa Ginubatan, Celidonio Nacional. At Midel Bunggol. Mula sa Hobelyar, Edison Espinosa. At si Danilo Llanera. Mula sa Legazpi City, Delia Usma. At si Meredel Monteveros. Mula sa Libon, Joel Panday. Todo pasalamat lang nila talaga sa kay Pangulo. At least, di ba? Tingnan mo yung mga ngiti naman yan. At si Ray Sagayo. Shout out sa mga taga Bicol, ayan, Legazpi. Mula sa Ligao City, Nestor Buesa. Mga ngiti nila, masaya sila talaga. At si Sylvia Balitaon. Oh. Oh. Galing naman. Mula sa Malilipot, Josepina Benlayo. Joker pala ito si Secretary Remulla eh. At si Marita Benyas. Yeah. Shout out sa mga Marcos loyalista and supporters. Mula sa Malinao, Aurelio Castillo. At si Armando Perdigon. Tingnan nyo mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, walang political color. Mula sa Manito, Diba? Ramiro Bernal. Si Pangulong Marcos Jr. walang political color mga kababayan. Kahit anong klaseng kulay ka, basta Pilipino ka, makikinabang ka sa mga magagandang programa niya. Hindi naman kasi po palaaway ang ating mahal na Pangulo. Di ba? Alam po natin, baluarte ni Madam Leni, pero tingnan mo naman ang Pangulo. Very hands-on siya, bumalik, no? 2 weeks ago, nandyan siya, nagbigay siya ng 130 million, Camarines Sur, Naga, Albay, grabe. Tapos, another tulong na naman sa mga magsasaka. Ay, wow. Di ba guys? Itong 10,000 na ito, talagang malaking tulong ito. Bukod dun sa milyon-milyon na ibinigay, para naman din talaga sa nasasakupan ng kanilang lugar. Yung milyon na binigay ni Pangulong Marcos Jr. Biro mo sa 50 million Albay, no? And then Naga 30 million. Sa Camarines Sur naman is 50 million. Plus yung itong mga tulong pa ng mga goods, mga relief goods, lahat talagang tinugon sa totoo lang. Grabe. Ngayon ko lang nakakakita ng mga pangulo ng Pilipinas ngayon lang. Kay Pangulong Marcos Jr. talaga very hands-on. Pero mo bumalik na naman siya diyan. Oh, 'di ba? Guys, ano po ang kapalagayan nyo? Sana ma-extend itong pangulo na ito, sayang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Shout out sa mga taga Bicol once again. At si Marilyn Baile. Mula sa Tabaco City, Fernando Cordenete. At si Dorotea Boban. Mula sa Tiwi, Arnel Consena.
Di ba nakakataba ng puso guys pag nakatulong ka sa kapwa? At si Orestes Cas. Makamasa talaga si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay. Oo, At ngayon, inaaniyahan po natin ang ating mahal na Pangulo at mga cabinet secretaries para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. At the count of 3, Mr. President. 3, at the count of 3, Mr. President. 3, 2, 1. Biro nyo guys, yung nasa loob ng stadium na yan, lahat po yan makakatanggap ng tagsa 10,000. Sa may gilid doon mga kababayan, doon nakahilera yung staff ng DSWD, doon po sila naglilinya para makatanggap ng tagsa 10,000. Oh, di ba? Bukod po yung binigay sa ibabaw ng stage. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you, thank you. See you again on my next upload video. Mag-ingat po kayo. Ayan, tuloy-tuloy ang support natin sa ating mahal na Pangulo. And shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Ayan. Magsitayo po tayong lahat, pati po yung mga nasa lower box and upper box.